Na ako. Hindi ako nag-dinner. Hindi ako nag-dinner eh. Kumakain lang ako ng tinapay. Dinner pa rin. Oh, yung banal na aso. Banal na banal na. Sino yung banal na binanatan ni BP Sara? Ito natin. Volume. Volume. Yung banal na aso. Sa loob ng isang araw, dalawa ay yung binakbakan ni BP Sara. Isang chihuahua at saka isang banal na dila. yung gumaganon. Uy, hindi ba yung aso pag napapagod, humahaba yung dila hanggang mahaba, di ba? Oh, ang tawag sa kanya ngayon, banal na aso. Because doon sa picture niya na mahaba yung dila niya, grabe, congressman ka. Para kang hayok na aso. Dali ah. Grabe, gutom ko. Ngayon, nagluluto na ako eh. Nanghali ng gising yung pasyente ko. Sunday ngayon dito sa Amerika. Hindi sila makabanat kay BP Sara. Ang pag-uusapan muna natin, yung banal na aso. Yung merong mahabang dila na congressman. Yung atras abante. Grabe itong congressman na to. Nung nando siya sa kongreso, ang bagsik. Talaga namang grabe banat sa mga vloggers. Tapos, pinaiyak niya yung mga vloggers doon sa kongreso. Sorry ha. Pinaiyak niya yung, hindi pala pinaiyak, naiyak sa galit, sa pagtitimpi yung mga vloggers doon sa Congress, nung pinatawag nila. Kasi pinipilit nilang magsipag-sorry. Pinipilit nilang pilipitin talaga na talagang bumaliktad. Na tinatakot nila na iko-contempt, ikukulong doon sa Kongreso. Ngayon, hindi siya makasagot doon sa banat sa kanya ni BP Sara. Ang sinasabi niya, naintindihan daw niya si BP Sara doon sa pinagdadaanan. Tapos, siya daw sa puso niya ay wala siyang galit at kilalang-kilala daw siya ng mga tao. Tapos, isinisigaw pa niya na doon sa kanilang campaign, yung sa pangangampanya nila, marami daw tao. Sige nga, isigaw ninyo, marami kami dito. Kasi ang sinasabi parang konti lang ang dadalo o walang dadalo. Maraming dadalo dyan. Unang-una, meron niyang pinamimigay na mga ayuda. Yung mga ano ba? Yung mga pinamimigay ng gobyerno, itinataon nila doon sa campaign nila. Naku, baka magka-problema ako dito Hindi, naman ang sabi nila. At saka ina-announce naman nila, mamaya magpapamigay kami, gano'n naman ina-announce nila. Lalo si Congresswoman Luistro. No? Ngayon, ang mga tao, pupunta doon kasi ang sinasabi yata nila, sabi daw ng mga dapat, kung nasan kami, pupunta kayo doon. Kasi baka mawala kayo sa listahan ng mga bibigyan. Ng AKAP, AX, at saka kung ano-ano pa. Na legal daw. Monica Natividad Jose, thank you for watching. Ubusin ko nga muna to. Yan, ubus na. I'm using paper plate. Para itatapon ko na rin. Tuloy ba ito? Hindi ba? Fold mo. Tapos, katabi ko yung maliit kong basurahan. Tapon ko. O, di ba? Clean. Ngayon ang kutsara ko ang nagluluto ako.
Ah, itong si Pastor Congressman Atras Abante, diba no? Na mahaba yung dila. Bakit hindi mo ngayon banatan si BP Sara? Sabi ko, chicken naman ako ng kanin. Diba? Kasi, diba, grabe kang makabakbak dyan, diba? To the point na talagang ikinulong nyo pa yung tauhan niya, si Zuleika Lopez, na halos mamatay na, pero talagang tinikis ninyo, di ba? Kailangan siyang dalhin sa ER para yung hirap ng paghinga niya kasi maraming allergy, maraming sakit, hindi ba? Banat, pastor, pastor Uy, ay, Antonina Tobias Lahom, thank you for watching. Dimple Ramos, thank you for watching. Uy, teka, oo nga may diba, no? Naka-live ako Itong mga congressmen na to, at saka yung mga senators, nakakandidato ngayong 2025, dinadalaw silang isa-isa ni BP Sara sa kanilang lugar. Si BP Sara, hindi siya naninira. Siya ay nagsasabi ng totoo. Lagi kong sinasabi dito sa mga videos ko, hindi mo kailangang manira. Magsabi ka lang ng totoo na ginawa sa iyo ng politiko, panalo ka na. Bakit? Truth hurts. Di ba? Doris Capiral Morales, thank you for watching. Achoo, Isabel Igno, Doki, thank you for watching. Ika, dumadami Rose Robles Malyari, thank you for watching. O, di ba? Dumidighay na ako, no? Busog na ako Dalawa dighay ko. Gutom at busog, di ba? Good evening din, Ate Rose. Good evening sa iyo dyan. Good morning sa akin dito. Thank you for watching. Yung sinasabi nilang paninira, mga syunga talaga tong mga to. Pag sinasabi yung mga ginawa yung kapalpakan, sinisiraan sila. Yun ang sinasabi nila. Oo, kasi tulad yun, di ba? Totoo naman, yung pastor na to, na congressman, talagang nilabas niya dila niya, lampas sa baba, di ba? Yun ba ay tamang attitude? Mannerism ba niya yun? Hindi ba? Parang hindi maganda, di ba? Yun ngayon yung nakikita ni BP Sara na dapat makita ng lahat ng tao. Lalo itong pastor na to ay kakandidato, hindi ba? Para makita ninyo, ganito kawalang respeto yung congressman na to na kumakandidato ngayon sa distritong ito ng Maynila, di ba? Kasi pag naupo uli yan, isipin ninyo, magkakaroon ba ng part 2 yung mga ginagawa niya sa mga vloggers, sa mga Pilipino, sa mga katulad ng mga tao na gumagawa lamang ng mabuti at sumasagot ng tama, hindi ba? Yun, ang sinasabi niya, para akong si Heso Kristo na binabato, di ba? Ngayon, ang ibabato daw niya doon sa mga nambabato sa kanya, pandesal. Ang galing-galing ni Pastor, di ba? Ang galing-galing. Palakpakan, Pastor, di ba? Pastor Habadila, di ba? Kaya ang tawag sa kanya, banal na aso Kasi, naisip ko lang. Isipin niyo. Yung aso, pag napapagod, dumidila, di ba? Ang haba ng dila. Di ba? Ganun, Pero siya, hindi pa siya pagod. Nag-uumpisa pa lang siya noon, di ba? Na-picturean yung ginawa niya. Kasi, ginawa niya yun sa social media Anything na gagawin mo na negatibo para sa isang tao, yun ay multong susunod at bubuntot sa'yo. Hindi ba? Yung politiko ngayon na kumakandidato do sa Bungabong Nueva Ecija sa bayan ko, isa doon ang dumura sa akin. Maraming nagtatanong, maraming nagme-message sa akin, sino ba yung dumura sa'yo na kumakandidato ngayon? Ayoko sabihin.
Kasi, tama na alam ninyo na binuran niya ako. Ngayon, kung mananalo siya, kasi pinanalo niya siya. Di ba? Di ba? Hindi ko kailangan sabihin sa inyo kung sino siya. Eh, di malay nyo, kayo naman yung duran. Nananahimik ako eh. O ngayon, ito namang banal na aso na congressman na to. Grabe, banal ka, pastor ka. Bakit gumawa ka ng hindi maganda doon sa kongreso during hearing? Hindi lamang hearing ng mga Duterte ang binalahura niyan. Pati hearing ng mga vloggers, dinikdik nila, kinawawa nila ang maraming tao. Di ba? Nakakasindak, di ba? Yung mga gumagawa ng kawalanghiyaan na hindi related kay Duterte, ang ganda ng trato ninyo. Pero yung walang ginagawang balahura o kasamaan, na binablog lang naman nila yung truth. Binalahura nyo ng todo, bintodo. Bukas ang bintana, bukas ang pinto, hindi ba? Ngayon, eto na. Rumeres back na sila. Pero, yung mga vloggers, pinatahimik ninyo. Yung may mga nagsasalitang ibang vloggers na pinatahimik ninyo, pero hindi ninyo nasupil lahat. Ngayon, nagkukomento sila pero hindi kayo tinatouch kasi yun ang pakiusap ninyo. O diba? Kailangan mong makiusap doon sa nagsasalita patungkol sa iyo na tumahimik pansamantala. Diba? Tumatahimik sila pero you cannot stop them kung ano yung gusto nilang sabihin. Pero ang maganda sa kanila, to the rescue si VP Sara. Diba? Ngayon, ipinagmamalaki nila, ang dami daw tao habang sila ay nagkakaroon ng campaign rally. Of course, ako ganon din. Saan ba ako magkakalaman ng sikmura? Pupunta ako doon. Saan ako magkakapera? Pupunta ako doon. Bakit ko pupuntahan yung magugutom ako, hindi ba? Eh, yung pag-ibig nga, pag nagutom, tumatalon sa bintana, di ba? Tapos inaabangan mo, siguro may kabit itong hayop na to. Kaya ginugutom kaming mag-iina. Parang ganon, di ba? Meron kang doubt. Ngayon, walang doubt yan. Walang pagdududa. Maraming pupunta sa campaign rally ng mga congressmen na involved sa impeachment ni VP Sara at sa pagpapakulong kay Tatay Digong. Why? Meron silang dala-dala eh. Yan sa budget. Sabi ko nga sa inyo, ipanalangin ninyo na laging may eleksyon. Why? Kasi pag laging may eleksyon, laging may libreng bigas. Di ba? Hanggang ngayon, hanggang kanina napanood ko, pinagbabakbakan pa rin yung bigas. Kasi, sa Pangasinan pala, meron 20 pesos na bigas. Kaya lang napagkaitim. Tama siguro yung masabi ni VP Sara, meron ng 20 pesos na bigas. 21 nga di ba? Yung pagkain ng baboy, di ba? Meron na. Existing na. Ngayon, yung ibinenta daw na 20 pesos na bigas doon sa Visayas, nagbebenta na ba? Sabi ni Atty. Claire Castro, hindi pa. I-schedule pa raw. Pero, meron ng mga nagbebenta, di ba? Hindi mo na alam ano totoo ngayon. Pero isa lang ang totoo. Yung banat ni VP Sara doon sa mga congressmen na nag-impeach sa kanya at nagdikdik sa kanya at saka yung nagpakulong. Mga authors, di ba? Ang dami nila authors, di ba? Yung pagpapakulong kay Tatay Digong. Ang tanong lang dyan ito dalawa pa lang si Chihuahua, di ba? Congressman din yun ng Maynila. Tapos ito nga si Banal na Aso, yung pastor, congressman din ng Maynila. Marami pa sila naka-line up. Aabangan natin yun. Walang sagot kung hindi puro magagandang salita ang isinukli ng Banal na Aso na congressman. Ang sinasabi ko nga ito, bakit hindi mo inisip na kakandidato ka? Na gusto mo yung posisyon mo ngayon. Dapat inalagaan mo yan.
Hindi mo kasi alam na walang malaking nakapuwing. Ang nakakapuwing yung maliit. Kapag ka yung maliit ang ginalaw mo, hindi man yan ang rumesbak sa'yo, merong re-resback para dyan. O tingnan nyo, binalahura ninyo lahat. Sino ngayon ang rumiresback? Yung vice-presidente na hindi nyo malabanan ngayon. Nun nga, hindi nyo nga malabanan yan, di ba? Hindi nila malabanan si VP Sara. Excuse me, ha? Helen Nadura Montes, thank you for watching. Sorry po. Excuse me po. Muna ako. Tabig. Nagluluto ako eh. Dali, haluin ko ha. Haluin ko lang. Uy, naamoy nyo ba? Yung luluto ko. Teka, pakita ko sa inyo. Loksi. Teka, dali lang. Iangat yung camera ko, di ba? Ayan. O, ayan. Ayan, yung niluluto ko. Ayan. Tapos, nagsasaing ako ng kanin ko. O, di ba? O, ayan. Ayun, di ba? Si Vice President Sara Duterte, sabi nila, dumalo ka para hindi namin iniipit yung mga tao mo nung hindi siya dumadalo sa hearing sa Kongreso at sa Senado. Dumalo. Hindi naman siya tinanong. Siya nagtatanong. Kasi pinag-o-oath siya eh. O, tayo ka, BP, mag-oath ka. Bakit po? Bakit po? Kaya si BP Sara, bakit ako mag-o-oath? Hindi naman ako witness. Ako po ay resource person. Doon po sa rules and regulations ninyo, ang mag-o-oath lang ay witness. Ako po ay resource person. Bakit ako mag-o-oath? O, edi hindi na pag-oath. O ngayon, eto, bumabanat. Hey, ang gagaling nyo, di ba, mga congressmen? Say something. O, di ba? O, walang iniwan na lang yan doon sa ano. Alam ko, nakarating na to eh. Nakarating na to sa kinauukulan eh. Yung politiko na nandura sa akin, alam ko, nakarating na sa kanya eh. Sino kaya yung sinasabi ni Jeng, no? Na nandura sa kanya? Nakarating na sa kanya yun. Nakarating na. May nagsabi sa akin eh, na uli niya, sino kaya yun? Ano yun, duda ko, sige dito, may mga duda sila, o, edi, bahala na kayo sa duda nyo. Basta ako, dinuran ako ng politiko. Naglalakad ako sa kalsada, huminto yung sasakyan niya, binaba niya sa salamin, puwet! Sabi niya sa akin, o di ba, bait, di ba? Mga kandidato ngayon yun. Di ba? O ngayon, itong mga congressmen na to, paano ngayon ang gagawin nyo? Pinirait ninyo. Pitpit na, pinipitpit nyo pa, durog na, kinakatas nyo pa ang mga Duterte. Ito na ngayon si VP Sara. Ang maganda kay VP Sara, ang sinasabi niya, hindi siya kandidato ngayon. Ako, hindi naman ako kakandidato. Kaya lang, natutuwa lang ako, di ba? At saka, kinakampanya ko nga si Mayor Ricardo Padilla. Yay! Boto niyo si Mayor Ricardo Padilla. Why? Good person. Good leader. Kasi, before, isa siyang good follower. Ang isang good follower, tandaan po ninyo, good leader yan. Yung leadership niya, the best. Yeah. Sundalo yan eh. Hindi yan magiging general kung hindi yan dumaan sa maraming trainings. Yung iba, kasi, it is in the legacy. Ano tawag doon? Yung ano ba yun? Yung tatay mo, nanay mo, mayor. Dapat mayor ka o vice mayor ka. O di kaya, governor ka o vice governor. Parang gano'n, di ba? O congressman ka, di ba? Parang gano'n, di ba? O si PBBM, presidente yung tatay niya. O di nag-aspire siya maging presidente, di ba? Ang tanong, worth it ba yung boto nyo? Hindi ba kayo nabudol? Hindi ba tayo nabudol? Dahil bumoto ko nun eh. Binoto ko yan nun eh. Di ba? Di ba? Nelson Nazarcon. Uy!
Bumbe! Thank you for watching. O, di ba? Ang tinatanong ko, at ang tinatanong marami, kung ikaw ngayon, yung kandidato na kahapon ay binanatan mo si BP Sara, may takot ka, di ba? Natatakot ka doon sa mga pinaggagawa mo noon. Dahil hindi mo akalain na magkakamali kayo sa pagpapakulong. Dapat ipinakulong niyo yun. Si Tatay Digong, dapat malayo pa sana eleksyon. Oo, di ba? Tapos dapat, nung pinail niyo yung impeachment, dapat malayo pa eleksyon. Wrong timing kayo kasi naratel kayo doon sa nangyari sa California. Hahalbain ko uli yung aking niluluto. Pasensya na po kayo. Alam niyo naman ako kung pwede kong pagsabay-sabayin, pagsasabay-sabayin ko yan. Okay. Luto na, di ba? Alam niyo ang maganda dito sa Amerika. Lahat nakagayak na. Bubuksan mo na lang yung gulay, hiwa-hiwa na yun, medyo luto na. Pag luto na yung karne mo, sangkotsahin mo na lang siya. Cook na siya. Ang bilis, di ba? No? Luto na rin yung beef. Naggisa na ako ng bawang sibuyas sa patis. Nilalagay ko sa ref yun. Pagka may ganyan, tatappings ko na lang yun. Ang bilis magluto dito. Lahat dito is speedy. Di ba? Asan ako? Ayun. Kay BP Sara. Banal na aso, santong kabayo. Alim na alim ako sa mga yan. Ngayon, ang sinasabi niya, siya ay tila si Jesucristo na binabato. Grabe, pastor, ikaw naman eh. Pati yung Diyos kinagamit mo eh, hindi ba? Pastor ka, hindi ba? Nakakalungkot ka. Ngayon, para kang maamong aso. Banal na banal ka. Pero, during those days, na hearing ni BP Sara, kung lait-laitin nyo siya, kung bulyaw-bulyawan nyo, sobra kayo, hindi ba? Ang point ko lang, dapat kasi, meron kang plan A. Kung may plano ang grupo, plan for yourself. Diba? Oo, sige, ito ang plano ng grupo. Ang plano ng grupo, durugin ang Duterte. Pero dapat inisip mo, teka, kasali ko doon sa mga nagpaplano kasi kagrupo nila ako. Pero, pagdating sa eleksyon, solo ako. Yes! Hindi iboboto ng mga tao, yung grupo mo, pipili sila kung sino gusto nila sa inyo. Hindi mo iningatan ngayon, Pastor. Pastor Benny Abante. O, ayan, binanggit ko na. Pastor Benny Abante. Tinatanong ni BP Sara, paano ka daw ba naging congressman? Sinisita niya ngayon si Mayor Isko Moreno. Ikaw ba nag-endorse? Sinisita eh. Mamaya ko nababanggitin yung Chihuahua. Sinisita niya si Isko Moreno. Ikaw ba nag-endorse dito kay Pastor? Paano tong naging congressman? Sabi ni Isko Moreno, hindi ah. Hindi, they were denying now. Diba? They were denying. Kasi, worth it ba na sabihin nila, isa bang karangalan for them na aminin na sinuportahan ka o in-endorse ka? Nakakalungkot. Kasi, abot ang iling niya. Totoo na hindi in-endorse ni Isko Moreno. Pero ang nakakalungkot, bakit ngayon pinagtatawanan ka? Kasi yung dila mo ang haba-haba. Ipinost doon sa malaking screen ni BP Sara. Di ba? Nakakalungkot lang. Kasi itong mga tao na to, na iniluklok nating mga Pilipino, ninyo pala, doon sa distrito ninyo. Di ba? Ano yung ginagawa nila sa bayan mo? Ano yung ginagawa nila sa gobyerno? Di ba? Sila ba ay deserving doon sa posisyon? O naging kasangkapan lang sila para laruin
yung ating gobyerno. Di ba? Dapat ganun eh. Di ba? O ngayon, hindi nakapagplano si pastor how to save himself. Ngayon siya nagpaplano at ngayon siya nagpa-practice. Siguro bago nag-campaign, kasi kahapon yung banat, nag-campaign kanina, ngayon siya nagsasalita. Huli man daw at magaling, damage ka na rin. Di ba, no? Uy, kasi, sabi nila, better late than never. Oh, late na. Di ba? You damage the Dutertes. Ano ngayon ang gagawin ng Dutertes na dinamage nyo? Pupulutin niya yung broken pieces of their lives. Pagdidikit-dikitin niya yan. Para yung broken marriage, ano yung gagawin nung natira doon sa pamilya? Halimbawa, yung lalaki, pinili yung kabets. Tapos, yung naiwan na babae, kasama yung mga anak, they need to pick up broken pieces of their lives. Tapos, kailangan nilang i-connect yon. Pag kinonect ng family, ng mag-iina, yung broken pieces of their lives, may marka na yon na peklat. Tapos, ang mapagdidesisyon na ng mag-iina, stop picking. Hayaan mo na yung broken pieces. Mag-uumpisa tayo uli ng bago. Ay, paano kung gano'n ang desisyon? Tulad yan, sa eleksyon. You damage. Ngayon, yung dinamage mo, eto, rumeres back. Pero, nag-uumpisa sila. Ang suggestions nila sa tao, tanggalin! Lahat ng luma, palitan ng bago. Kakatuwa. Ako, nung iniwan kami ng tatay ng mga anak ko I tried pulutin yung broken pieces and then connect. And umasa ako na maaayos kami mag-asawa. Pero pinili niya mag-anak na sa iba. Dire-diretso na naman ako. Elizabeth Rosario, thank you for watching. Dire-diretso na naman ako. Instead of fixing, naging desisyon, magkaanak sa iba. Ngayon, how can you fix broken pieces kung meron ng pumatong na dumi dun sa broken pieces? Diba? Natabunan yung broken pieces. Paano mo ngayon kukunin o dadamputin yung broken pieces na nagkalat yan pero natabunan na ng dumi? Diba? Hindi na. Ang mangyayari doon, hugas kamay. Tatanggalin mo yung dumi sa ibabaw, pupulutin mo yung broken pieces para i-fix yun, para makonect yun, baka masugatan ka pa. Kasi broken pieces. Tsaka bago mo maalis yung dumi sa ibabaw, ang dami mong pagdadaanang steps. Kasi baka masyadong mapagkit o makapit yung dumi na pumatong sa broken pieces. Tapos mahihirapan ka ng tanggalin yun kasi so sticky. Ayaw nang humiwalay doon sa pieces na natira, nakapiraso. Ayaw niyang humiwalay, pagkit siya doon kasi nag-i-enjoy siya doon sa broken piece na meron siya. Kaya naman, kinokot niya yun nung kanyang malaputik na consistency. Diba? Yun. Kaya ang decisions doon at suggestions ni VP Sara, o politics naman tayo, grabe no, I mix. Para-paraan. Ang decision ni Bibi Sara, ang suggestions niya, change the whole government. Naririnig ko ni pasyente ko, nagtututbrush na, nagdadadahak na. Kaya malapit na ako mag-end. Maghintay ka lang. Diba? O so, ganon. Okay yung suggestions ni Bibi Sara. Naiko-compare ko lang siya, naiko-connect ko siya in my life. Kasi, ako, nag-start na ako na diretso yung life. Change everything. Binago ko yung place ko. Sabi ni God,
Alisin na kita sa Philippines, daling kita sa Amerika. Now, ito ako sa Amerika. Diba? Nag-umpisa kami ng buhay ng mga anak ko. Yung bahay ko, natira-tirahan ng sunog, may papagawa ko na pakonti-konti. Diba? Kahit binibisit ako ng mga politiko na nandura sa akin, kasama yung kapatid ko, o diba, nakakatuwa sila mga hanip talaga yung mga yan. Hindi man ako ang gaganti, dahil wala akong planong gumanti. Ako ba? Nag-ano na naman ako, nagdi-delusion na naman ako. Diba? No. Ala sa tao yung pagganti. Merong God, may Diyos, diba? Yung mga pinagagawa niya ang kawalang-hiyaan sa akin, bahala na si God. Pero, hindi pwede na hindi ako magsasalita. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Di ba? It's about time for the people to know ito yung totoo. Huwag mong baligtarin. Malandi kang kabit ka. Huwag mong baligtarin yung istorya. Kinawawa niyo na ako, kakawawaan niyo pa ako pati dun sa totoo, di ba? So, ako sabi ko nga, hindi ako sisira ng pamilya. Pag meron akong gusto, hihintayin kong maging free siya. Kaya nga sabi ko nga, magbo-boyfriend ako, not now. Kasi hindi pa siya free. Paano pag hindi naging free? O, ganun talaga. Siguro, pag may nag-ilok sa akin okay na ako, pwede na ako mag-boyfriend. Sasabihin niya, pwede tayong magkape? Titignan ko. Aalamin ko. Sa una siguro, tatanggi ko. Ang mga na, pakipot. Pero, aalamin ko. Tingnan mo nga kung yun hindi asawa. Diba ganun di ba? Pagka may bukid naman siya, o may pera siya, na pambayad ng kape na iinumin namin dalawa, go for it. Di ba? I'll go for it. Kasi boyfriend lang hanap ko. Company. Companion. Kasamang magkape, kasamang maglibot, pag gusto ko rumayray, pag gusto ko doon lang ako sa garden ko, halika mag-garden tayo dito sa garden ko, tulungan mo ko, pagtitimpla kita ng kape. Diba? Yung boyfriend, not now. Maybe someday talaga. Diba? Kasi meron akong crush. Crush ko talaga. Sabi ko nga, kung ito lang crush ko na to, lintik na to, ano yung tawag doon? Yung duwag? Siguro hindi ito yung life ko Kasi nakikita ko siya responsible husband, responsible father, di ba? Meron tayong crush. Meron tayong wini-wish for. Pero not to the extent na sisirain mo yung family. If time comes na ready na ako to have a boyfriend at hindi pa siya available, maybe we're not meant to be. Hindi ba? Ganun lang ako Pero yung sirain ko, yung buhay ng may buhay, hindi ako yun. Sira na nga yung buhay ko. Sira pa ako ng buhay ng may buhay. Sabi nga ni God, lipat na kita dyan sa Amerika. Dali na kita sa Amerika. Tapos babalik ba ako sa Burak? Hindi na. Kaya nga ang hiling ko. Gusto ko, may pera. Ayoko ako na naman ang bibili. Kakabwisit All my life. Ako provider, hindi na ganon, di ba? So, ganon lang din si VP Sara. Both straight, PDP laban. Yung dalawa, sama nyo si Amy Marcos. Yung isa, bahala na kayo. Pero I guarantee you, Amy Marcos na ipit lang. Malapit ako mag-ubat, nagdadabog nila sa loob. O sige, yun lang. Life is so short, pero hindi ganun ka-short na bukas ay mamamatay ka na. Life is so short, pero meron kang time na gawin lahat ng gusto mo at meron kang time na hintayin ang wishes mo, ang dreams mo. Ang wish ko, to have a partner someday na may perang pambili ng kape ko. Kasi, hindi nga ako kailangan ibili ng kailangan ko. I just need someone yung pwede akong sabayang magkape, sabayan ako magdamo doon sa mga garden ko. Kasi garden, pag nag-retire ako sa garden yung gusto ko may garden lang ako. Yun lang yung gusto ko Mula umpisa hanggang sa dulo yun lang. Kasi all my life,
worker ako. Financer ako. Ako yung provider. Kaya nga someday sabi ko, I needed someone who can provide for me. Diba? O yun lang. Nagdadabog na yun eh. Thank you for joining. Basta tandaan ninyo, dun tayo sa tama. Kung hindi pa pwede ngayon, mag-set ka ng date. Mag-set ka ng time. Dapat kung may plan A ka na nabigo ka, may plan B, may plan C. Tapos, mag-meet na lang kayo. Kung hindi pa siya ready noon, hindi pa siya available, pag nakita kayo by accident, let's have some coffee. Tapos, hiwalay. Kasi, dapat maghiwalay. Thank you for joining. Loves ko kayo. God bless sa ating lahat.